Magandang araw mga kaibigan. Ito gusto kong i-share sa inyo ang exclusive interview ng Banatero Brothers led by Banatbay kay personal interview kay Tatay Digong. Wow, talaga ang lakas nitong Banatero Brothers talaga. Pinag-usapan yung pagtakbo, posibleng pagtakbo ni PRRD by 2025 as Senator. Ngayon lang talaga dinitalye ni PRRD. Ano ba, tatakbo o hindi? Okay, pakinggan natin sandali yung interview, then magbibigay ako ng reaksyon. Former President. Well, unang tanong ko lang po yung pong lumabas na latest survey sa senatorial, nag-number 1 po kayo. At yun po ang panawagan ng taong bayan, kayo po ay bumalik sa politika para naman po meron silang kakampi. Ano pong masasabi niyo po dito sa senatorial na nag-number 1 po kayo? Sa iyo lang ako nagpa-interview nito. Marami na kasi nagtatanong paski doon sa siyudad ko sa Mindanao. Wala akong naibigay na sagot. Ayaw kong magpa-interview kasi ayaw kong sumagot. Pero titignan ko yung panahon. Hindi dahil sa gusto ko, ayaw ko na. Tapos na ako sa politika, dumaan na ako pagka-presidente. Wala nang sa akin na meron pa akong ambisyon. Wala na akong Kaya lang, kung sakali merong compelling reason na kailangan ang boses ko, pwede kasi magsalita ako sa civilian, but wala kang platform, not unlike a senator. Ang platform mo is that you're a government official, tapos from time to time you have to say something and also to participate in the lawmaking process sa Congress. Ang masagot ko sa iyo, prangka-prangka, kung may rason, if there is a compelling reason na kailangan akong lumabas uli at pumasok sa politika, hindi na politika dahil gusto kong politiko, kung kailangan yung boses ko para marinig, I have to say something that is that is for my country, whether it is really a negative or positive yung sinasabi ko against usually yan sa gobyerno talaga. Baka mapipilitan ako, tatakbo ako ulit. So pag may kung may compelling reason lang, kung wala, ayaw ko na talaga kasi pagod na ako. Sir, magandang gabi po. Maraming salamat sa sagot ninyo. Kayo natuwa doon. At least kung may compelling reason, meron kaming magiging boses ngayong 2025. Ito po ang aking tanong patungkol dito sa PI. Dahil yan po ang mainit na balita ngayon at merong di umanong pera kapalit ng pirma. Kayo po ba ay pabor dito sa People's Initiative na kung tawagin nila? Alam mo, they are denying itong nagbibigay ng pera. But in some provinces or congressional districts for that matter, talaga nagbibigay ng pera na kumpisa na ang buong Pilipinas, alam niyo yan. Hindi sa lahat, hindi pa kasi na full-blown talaga. But meron na nag-umpisa, nagbigay na pag nagpapirma na, tapos nagbigyan. So, ang totoo niyan, huwag na tayo magbulaan. Halata naman talaga at alam ng tao kung ano lang ang totoo, sabihin mo na lang para wala nang problema.
problema. Nabigyan namin, ganon. Pero kung if you start to amend a constitution and you start by buying the signatures of the Filipinos for it to start the process, daanin mo sa bayaran, wala ngang eleksyon. It does not only leave a bad taste in the mouth, actually. It's almost, how would I term it, repugnant. A disgraceful act. So, hindi ako pabor kung gano'n, intuin na lang nila. Hindi pa. So, unahin natin dalawang pinag-usapan, People's Initiative at saka pagtakbo. So, very clear. Retired na siya, pagod na siya, ayaw niya. Na to me, mas maganda kung huwag nang papasok sa politika si PRRD. It's not good for his health kung tatakbo ulit na maging senador dahil very taxing o stressful ang buhay din na isang senador. So, tatakbo lang kung may compelling reasons. So, ano yung mga compelling reasons? Yung bang importante na mapilitan siyang tumakbo. Ano sa tingin nyo ang mga rason na mapilitan siyang tumakbo? To me, kung itutuloy yung nangyayari ngayon na example, yung panggigipit sa press freedom. Yung sinuspend ang SMNI, nawala na yung programa ni PRRD na gikan sa masa para sa masa, laban kasama ng bayan, panggigipit sa mga vloggers, kagaya yung pagkulong kay Eric at Doc Badoy. So kung magpatuloy yung mga ganon, compelling reasons. Ano pa, yung ICC. Sa ngayon, wala na tayong balita sa ICC kasi ang balita noon nakapasok na sa bansa at nag-investigate na. Gaano ka lalim ang kooperasyon ng gobyerno kung nakipag-cooperate ba? So yun, kung gigipitin nila si PRRD sa ICC, palagay ko mapipilitan siyang tatakbo ulit. Ano pa? So, wala na akong i-discuss pang iba. Ako, ang dalangin ko is, although maganda nga, meron tayong boses sa Senado sa katauhan ni PRRD, kaya lang mas gusto ko huwag na lang tatakbo. Ayun pa, yung gigipitin nila si BP Sara, tuloy-tuloy ang panggigipit, ay talagang proteksyonan niya ang kanyang anak. Sana tumigil na yung panggigipit kay BP Sara. Okay, yung People's Initiative naman, talagang, ang sabi, repugnant, disgraceful, kahiya-hiya, hindi katanggap-tanggap. Nagdi-deny sila, kailangan wala na, booking na, dami ng testigo, mga videos, mga kung ano-ano na lang ang modus operandi para mapapirma nila ang taong bayan para ma-amend ang konstitusyon. Sana matigil na ito dahil nagsalita naman ang Pangulo na very divisive. Magkawatak-watak ang bansa pag ituloy yung ganong klase ng People's Initiative. Okay lang yung genuine, real People's Initiative na walang nakikialam, pwede yun. Kaya lang ito, lumalabas na may utak, may nagpupundo, may orchestrator. Kaya yun ang hindi katanggap-tanggap. So very clear ang guidance ng presidente na hindi siya papayag na kasi ang labanan dito Kamara at saka Senado dahil mawawalan na ng check and balance ng gobyerno.
So sabi ng presidente, bilang dating senador, ayaw din niyang mangyari yung gano'n na mag-succeed itong ganitong plano ng People's Initiative na maging unicameral na lang para wala nang check and balances. So, sana matigil na itong mga ganitong sa politika at ang pagtuunan nilang pansin yung mas urgent, yung paano ma-improve ang buhay ng mga nasa laylayan, paano magkaroon ng maraming trabaho, paano pagandahin ang ekonomiya, paano mapababa ang presyo ng mga bilihin, lalo na ang bigas na ngayon, kung hindi mapigilan, magiging 60 pesos per kilo na lang dahil sa parating na El Nino.